Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang western and action movie, na pinamagatang Forsaken, na ipinalabas noong 2015. Nagsisimula ang pelikula sa pagbalik ni John Henry Clayton sa kanyang bayan sa Fowler, Wyoming, matapos ang maraming taon na pagkawala. Pagdating niya sa kanilang lumang bahay, nagkaroon siya ng mainit na pagkikita muli ng kanyang istriktong ama, si Reverend William Clayton, na nagsabi sa kanya na pumanaw na ang kanyang ina. Ipinahayag ni William ang kanyang pagkadismaya kay John dahil sa pagtalikod nito sa pamilya at pagiging isang hitman. Nang mapansin ng ama na hindi armado si John, tinanong niya ito, at sinabi ni John na tinalikuran na niya ang buhay na iyon. Kalaunan, bumisita si John sa puntod ng kanyang ina. Makalipas ang ilang araw, pumunta sina John at ang kanyang ama sa bayan upang bumili ng mga suklay. Halos hindi na siya makilala ng mga taga-bayan, pero naalala siya ng may-ari ng tindahan, si Ginoong Parsons, bilang lalaking umalis upang sumali sa digmaan. Pinapapunta siya ng kanyang ama sa bar para bumili ng alak. Nang mabanggit ni John na anak siya ng Reverend, inaasar siya ng isang siga na si Frank Tillman dahil hindi siya armado. Nagyabang si Frank na nakapatay na siya ng 4 na lalaki pero hindi siya kilala ni John. Isang lalaking nagngangalang Dave Turner ang dumating at pinalayas ang mga siga. Naalala siya ni John. Pinuri ni Dave si John dahil sa pagpatay kay Big Jim Westfield noon, pero iginiit ni John na hindi siya naghahanap ng gulo at lumayo na lang. Ipinaliwanag ni Reverend William na ang isang mayamang negosyante na si James McCurdy ay kumukuha ng mga taong katulad ni Frank, pati na rin ng mga bihasang hitman tulad ni Dave upang gipitin ang mga lokal na magsasaka na ibenta ang kanilang lupa para sa pagpapalawak ng riles ng tren. Hinala niya na may kaugnayan ang pagbabalik ni John, pero itinanggi ito ni John. Maya-maya, makikita si John na pumuputol ng mga puno upang linisin ang isang bahagi ng lupa, isang bagay na matagal nang gustong gawin ng kanyang ina ngunit hindi natupad. Kinagabihan, inimbitahan siya ng Reverend na dumalo sa simbahan kinabukasan, sa pag-asang muling makakahanap siya ng pananampalataya at tuluyang talikuran ang karahasan. Hindi ito siniseryoso ni John. Kinabukasan, habang pumupunta ang kanyang ama sa simbahan, nagpatuloy si John sa paglilinis ng lupain. Pagkatapos ng misa, nagtipon-tipon ang mga lalaki ng bayan upang pag-usapan ang pagkuha ng mga hitman para sa kanilang proteksyon, dahil iniwan na sila ng kanilang sheriff. Tumututol si Reverend William sa ideya, iginiit niyang hindi karahasan ang solusyon. Sinabi niya sa mga taga-bayan na nagpadala na siya ng mensahe sa US Marshal upang humingi ng tulong. Ngunit tumutol ang mga tao, dahil sila'y mahirap, kailanman ay hindi sila pinansin ng batas. Habang nagtatrabaho, dinalaw si John ng kanyang dating kasintahan na si Mary Alice na nabalitaan ang kanyang pagbabalik. 8 taon na siyang kasal sa ibang lalaki, si Tom Watson, at may anak na sila. Inamin niyang hinintay niya si John, ngunit matapos ang mga taon nang walang balita mula sa kanya, pinili na niyang mag-move on. Samantala, sa bayan, pinaplano ni Frank at ng kanyang grupo na takutin si Daniel Peterson upang ibenta ang kanyang lupa. Ngunit dumating si Peterson sa bayan, at malupit siyang binugbog ni Frank sa harap ng lahat. Nasaksihan ito ni John at kalmadong lumapit, hinihinging itigil ni Frank ang pananakit upang maiuwi niya si Peterson. Nang hinamon siya ni Frank kung ano ang gagawin niya, simple lang ang sagot ni John, wala. Pinayagan siya ni Frank na isama si Peterson, at tumulong ang mga taga-bayan. Kinagabihan sa hapunan, tila balisa si John sa mga pangyayari. Ibinahagi niya ang karanasan sa digmaan, at kung paanong nagsimula siyang pagdudahan ang pag-iral ng Diyos matapos makita ang pagkamatay ng maraming mabuti, at maka-Diyos na tao. Nagalit ang kanyang ama at inakusahan siyang pinili ang landas na iyon, ang digmaan, upang pumatay. Kinabukasan, dumating sina Dave, Frank, at ang kanilang grupo sa bukirin ni Peterson. Hinarap sila ni Peterson na may hawak na shotgun. Kalmadong sinubukang kausapin siya ni Dave, hinihikayat siyang isipin ang kanyang asawa at mga anak kung sakaling siya'y mamatay. Unti-unting bumaba ang depensa ni Peterson, ngunit bigla siyang binaril at pinatay ni Clyde, isa sa mga tauhan ni Frank. Kinutya ni Clyde si Dave, tinanong kung talagang pumapatay ba siya o puro salita lang. Bilang tugon, binaril at pinatay siya ni Dave, saka hinarap ang iba, ngunit walang naglakas loob na magsalita. Pagkatapos ng libing ni Peterson, pinag-isipan ng mga kalalakihan sa bayan na babayaran si John ng $200 upang ipagtanggol sila. Ngunit mariing tumanggi si Reverend William sa ngalan ni John, iginiit na iniwan na ni John ang buhay na iyon.
Samantala, nagkita sina Dave at McCurdy upang pag-usapan ang mga ginawa ni Clyde. Ngunit hindi ito alintana kay McCurdy, bagkus ay natuwa pa siya. Ikinuwento niyang pumayag na ang asawa ni Peterson at dalawa pang pamilya na ibenta ang kanilang lupa. Pinuri niya ang agresibong paraan ni Frank, ngunit sinabi niyang kailangan pa rin niya si Dave kung sakaling magdesisyong lumaban si John. Samantala sa bukid, patuloy si John sa paglilinis ng taniman. Nagkaroon siya ng mainit na pagtatalo sa kanyang ama. Sinabihan niya ang kanyang ama na parang ikinadismaya niya na namatay ang kanyang kapatid at hindi siya. Mariing itinanggi ito ni Reverend William, at sinabing hindi iyon ang kanyang nararamdaman. Sa ibang dako, tinangkang takutin ni Frank at ng kanyang grupo si Ginoong Chadwick sa kanyang bahay. Ngunit handa ang mga taga-bayan, inambush nila ang grupo at napatay ang isa sa mga tauhan ni Frank. Ang mga nakaligtas, kabilang na si Frank na sugatan, ay tumakas. Napagtanto ni Frank na may nagtaksil sa kanila, kaya't agad niyang pinatay ang isa sa kanyang mga tauhan. Bumisita si John kay Mary Alice sa kanilang bahay, at nagbalik-tanaw sila sa nakaraan. Bago siya umalis papuntang digmaan, binigyan siya ni Mary Alice ng pulang laso mula sa kanyang buhok, at sinabing isauli ito kung may nararamdaman pa rin siya. Sinabi ni John na tama ang naging desisyon ni Mary Alice na pakasalan si Tom, at tahimik siyang umalis. Lingid sa kanilang kaalaman, nasaksihan ito ni Tom. Kinagabihan, bago matulog, tinanong ni Tom si Mary Alice tungkol sa kanyang nararamdaman para kay John. Tiniyak ni Mary Alice na si Tom ang kanyang asawa at wala siyang pinagsisisihan. Kalaunan, isiniwalat na itinago pa rin ni John ang pulang laso. Samantala, pinagalitan ni McCurdy si Frank sa pagkabigo nitong kontrolin ang mga taga-bayan. Binalaan niya si Frank na baka ang kanyang pabiglang aksyon ay mag-udyok sa iba na lumaban. Kinabukasan, pinatay ni Frank si Chadwick. Hindi nagtagal, ibinente ng asawa ni Chadwick ang lupa kay McCurdy, ngunit sinabihan niya si McCurdy na kapag may makapatay sa kanya, nandoon siya para daruan ang kanyang libingan. Samantala, nasa bayan sina John at ang kanyang ama upang mamili ng mga kailangang gamit nang dumating si Frank at ang kanyang grupo. Pumili sila sa unahan at sinadyang itinapon ni Frank ang kanyang inumin sa sahig at sa sarili niyang boto. Pinapahiya niya si John sa pamamagitan ng pagpapalinis nito. Sumunod si John, ngunit habang paalis na siya, inambush siya ng grupo at marahas na binugbog sa labas. Hawak ng ilan ang kanyang ama, na nagsumamo sa mga tao para tumulong, ngunit walang sino mang kumilos. Sinubukan ni Mary Alice na tumulong, ngunit pinigilan siya ni Tom. Iginiit niyang kaibigan niya si John at nagmadali siyang kumilos para tulungan ito. Matapos ang pambubugbog, tinulungan siya ni Alice at ng kanyang ama para makauwi. Sa bar, sinamantala ni McCurdy ang pagkakataon at pinilit si Tom na ibenta ang kanyang lupa at ilayo ang pamilya mula kay Fowler, at kay John. Pumayag si Tom. Kinabukasan, dinalaw ni Dave si John sa kanilang bahay. Pinayuhan siyang huwag gumanti, sabay sabing kahit hindi pa sila nagkakilala noon, itinuturing pa rin niyang kaibigan si John dahil pareho silang naglingkod sa digmaan. Kalma namang sinagot ni John na wala siyang balak gumawa ng gulo. Makalipas ang ilang araw, dumalo si John sa simbahan. Naantig ang kanyang ama at napaluha sa tuwa. Pagkatapos ng misa, mainit siyang sinalubong ni Mary Alice, ngunit lumapit si Tom, itinulak si John, at pinilit siyang aminin na hindi niya mahal si Mary Alice. Nanatiling tahimik si John at tahimik na lumayo. Doon napagtanto ni Tom na mali ang kanyang akala, na hindi naman pala inaagaw ni John si Mary Alice. Kaya't nagpasya siyang huwag ituloy ang pagbenta ng kanyang lupa. Pinuntahan niya si McCurdy at sinabi ang kanyang pasya. Galit na pinapaalala ni McCurdy na may kasunduan na sila, at binalaan siyang may magiging kapalit ito. Maya-maya, nagdarasal mag-isa si John sa simbahan at sinamahan siya ng kanyang ama. Inamin ni John na matapos ang digmaan, palipat-lipat siya ng lugar hanggang sa makarating siya sa isang maliit na bayan na tinatawag na Norton, sa kabilang bahagi ng Kansas. Doon, sa isang bar, may dalawang lalaking nanggulo at nagpasimula ng away. Lumaban si John at napatay ang dalawang salarin. Ngunit isang bala niya ang lumihis ng direksyon, tumagos sa bintana ng isang tindahan, at tinamaan ang isang batang lalaki, agad itong namatay. Ang bata ay kasing edad ng yumaong kapatid ni John na si William. Labis ang pagdadalamati ni John at sinisi niya ang sarili sa trahedya. Samantala, dinalaw ni McCurdy at ng kanyang mga tauhan si Mary Alice. Ipinabatid nila na may natitira na lamang silang 32 oras para lisanin ang lupa, dahil pumayag si Tom na ibenta ito.
Dahil sa matinding pangamba, lumapit si Mary Alice kay John upang humingi ng tulong. Ngunit pinayuhan siya ni John na tanggapin ang alok ni McCarthy at lisanin ang bayan upang mailigtas si Tom. Kinagabihan, personal na dumalaw si Reverend William kay McCarthy upang makiusap na hindi nila sasaktan ang pamilya Watson. Ngunit malamig ang pagtanggi ni McCarthy. Sa kanyang pag-alis, inatake siya ni Frank at ng kanyang grupo sa isang eskinita at sinaksak. Sa kabutihang palad, nakita siya ng ilang mamamayan at agad siyang dinala sa doktor. Kalaunan, sinermonan ni McCarthy si Frank dahil kumilos ito nang walang pahintulot. Kinabukasan, nakaupo si John sa tabi ng kama ng kanyang ama habang ito'y unti-unting nagkamalay mula sa komo. Nakiusap si Reverend Clayton sa kanyang anak na huwag maghihiganti, sa takot na ito'y ikapapahamak niya. Ngunit kalmado at matatag si John, sinabi niyang hindi ito matatapos hanggat walang nagtatapos nito, at ito lamang ang alam niyang paraan. Kinuha ni John ang baril na itinago niya noon at dumaan sa tindahan upang kumuha ng isa pa. Ibinigay sa kanya ni Ginoong Parsons ang isang Lumat revolver, isang bihirang baril na may 9 na bala at isang shotgun. Buo ang loob, dumiretso si John sa bar ni McCarthy habang tahimik na pinagmamasdan siya ng mga taga-bayan. Sa loob, tahimik niyang hinanap si Little Ned, at agad niya itong pinatay gamit ang shotgun. Nakataas ang baril, binalaan ni John ang mga kabataang lalaki sa loob, ang ayaw mamatay ay dapat nang umalis. Umalis ang mga hindi handang lumaban. Mabilis at tiyak, pinatay ni John ang mga natira, maliban kay Frank na tumakbo sa itaas, ngunit ilang sandali lang ay tinamaan siya sa ulo at napatay. Paglabas ni John sa bar, hinarap siya ni Dave. Sinabihan ni John si Dave na umalis pero sabi ni Dave hindi pwede, dahil ito ang kanyang trabaho. Handa na ang dalawa na bunutin ang kanilang baril. Inamin ni John na mabigat ang revolver at mukhang matatalo siya. Nakiusap siyang bumalik muna sa bar para kunin ang kanyang baril. Pumayag si Dave. Sa loob ng bar, kinuha ni John ang kanyang baril pero sa halip na bumalik, umakyat siya sa itaas para harapin si McCarthy. Nakatayo si McCarthy sa may bintana, nanginginig ang kamay habang may hawak na baril. Dahil siya'y masyadong mabagal, binaril siya ni John. Nahulog palabas ng bintana ang katawan ni McCarthy at bumagsak sa kalye sa ibaba. Ngayong patay na si McCarthy, wala nang pananagot ang kailangang gampanan si Dave. Ibinaba niya ang kanyang baril at hinayaang makaalis si John. Alam ni John na hindi magtatagal at kakalat ang balita, at may mga bounty hunter o naghahanap ng dangal na susunod sa kanya. Kaya napagpasyahan niyang lisanin ang bayan. Nakiusap ang kanyang ama na huwag siyang umalis pero nangako si John na muli silang magkikita. Sumakay siya sa kabayo at tumungo sa abot tanaw. Makaraan ng 1 taon, nang pumanaw si Mary Alice, hindi dumalo si John sa libing. Pero may natagpo ang kupas na pulang laso na nakatali sa kanyang lapida. Pagkatapos mamatay ang kanyang ama, hindi na muling bumalik si John sa kanyang bayan. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.